taglagas ng taong iyon. Kampus ng unibersidad, punong-puno ng masiglang hangin ng araw ng pagbubukas ng klase. Sa gitna ng mga tao, abala ang isang binata na may buhok na tinina ng dilaw na kapansin-pansin. Nakakaakit ng bawat tingin. Ang mapanghimagsik na itsura, kasama ang malamig na saloobin niya, nagpapakuryoso at nagpapabulungan sa mga babaeng estudyante. Sa unang araw ng klase, ang malalim at paos na boses niya ay narinig sa gitna ng silid-aralan. Ang pangalan ko ay si Lituan. Ako ang nanguna sa pasukan sa pagsusulit ngayong taon. Nabigla at nagmalaki ang buong klase. Ang nanguna sa lalawigan sa pagsusulit sa kolehiyo ay ang binatang ito na may mapanghimagsik na itsura paano. Nakatayo sa unang hanay si Chuvan, ang magandang estudyante mula sa isang marangal na pamilya. Hindi maiwasang magkunot ng noo. Hindi niya maintindihan paano ang isang nanguna ay may ganitong kayabangan at parang niloloko ng tadhana nang dinala sila sa isang nakakatawa at nakakahiyang sitwasyon sa kantina ng paaralan. Noong araw na iyon, dinadala ni Chuvan ang kanyang tray ng pagkain sa mesa gaya ng nakasanayan. Habang nakikipag-usap sa kaibigan ay tumayo siya para kumuha ng sabaw. Pagbalik niya hindi niya napansin na pinalitan na ng kaibigan ang upuan. Di sinasadyang naupo siya sa upuan ni Lituan. At kinain ang pagkain niya. May nakaupo na rito. Ang malamig na boses ay tumunog at nagpagulat kay Chuvan. Ngunit bago pa siya makapagsorry ay narinig niya ang mapanuyang tanong. Masarap ba ang pagkain ko? Sa sandaling napagtanto niyang kinain niya ang pagkain ng iba. Nais ni Chuvan na lamunin na lang ng lupa. Ngunit sa halip na magsorry, ang matapang niyang pagkatao ay nagising. Nahumantong sa isang matinding awayan. Kasama ang mayabang na binatang ito. Mula noon ay isinumpa ni Chuvan na si Lituan ay kaaway na hindi niya kailanman makakasundo. Ngunit itinakda ng tadhana nang siya ay hinirang bilang class officer sa programming. Na nangangahulugang, kailangan niyang madalas makipag-ugnayan sa kanya. Si Lituan, kilala sa madalas na pagliban sa klase. Sa umaga na nagdudulot ng panganib na mabawasan ang puntos ng klase. Si Thumyu ang matalik na kaibigan at class president ni Chuvan. Ilang beses nang nag-text ngunit walang sagot. Class president, huwag ka nang magpumilit. Hindi siya sasagot sa text ng kahit sino. Payo ng isang kaibigan sa klase. Ngunit nakakagulat, sa pagkakataong ito ay sumagot si Lituan tungkol saan ito sayo. Isang maikling sagot, ngunit sapat upang mabigla ang buong klase. At nang magpatuloy si Thumyu sa pag-text para pumunta siya sa klase, mas nakakagulat pa ang sagot, walang kinalaman sa akin. At binablock pa ang numero niya, upang masigurong hindi mabawasan ang puntos ng klase. Kailangang tanggapin ni Chuvan ang misyon, na dalhin si Lituan sa klase kapalit ng isang hapunan ng hotpot, mula sa class president. Sinimulan niyang tahimik na sundan siya, at aksidenteng nasaksihan ang isang magandang estudyante, na nag-confess kay Lituan sa rooftop. Ngunit hindi man lang siya tiningnan ni Lituan. Isang malamig na pagtanggi at umalis. Hindi maintindihan paano. Sa puso ni Chuvan ay may kakaibang nadama. Isang bahagi ng kasiyahan nang makita niyang tinanggihan niya ang babae. Isang bahagi ng pagkakuryoso sa tunay na pagkatao ng binatang ito. Habang patuloy na sinusundan ni Chuvan, natuklasan niya na madalas pumunta si Lituan sa rooftop ng paaralan. Dito siya parang may sariling mundo kasama ang laptop, mga linya ng code at kalungkutan. Nang mahuli siya, sa halip na magmalaki ay nagbigay si Lituan ng hamon. Bibigyan kita ng 3 pagkakataon. Kung manalo ka, pupunta ako sa klase. Binuksan niya ang laptop at sinimulan ang isang laro. Si Chuvan na may kumpiyansa bilang mahusay na programmer. Tinanggap ang hamon ng walang pag-aalinlangan. Ngunit hindi niya inasahan na matatalo siya sa lahat ng 3 beses. Sa huli nang makita niya ang code ng laro, napagtanto niyang ito ay isang bitag. Dinisenyo ni Lituan ang larong ito upang tiyaking hindi mananalo ang sinuman. Kahit gaano kagaling, bakit mo sinabi sa aking laruin ito? Galit na tanong ni Chuvan. Dahil nakakainis ang itsura mo, umisi si Lituan dahil nakita niyang peke siya. Natalo ka na kaya huwag mo na akong hanapin. At akin ang lugar na ito. Sa susunod huwag kang pupunta kung hindi ko pinayagan. Ang mga salitang ito ay nasaktan si Chuvan. Sa kanyang pride, isumpa niyang hindi na siya makikipag-usap sa kanya. Ngunit niloko na naman ng tadhana nang kailangan nilang magkasama sa maraming subjects. Sa klase ng programming dahil sa mahusay na sagot, hinirang si Chuvan bilang class officer ng subject. Nang matapos ang klase, lahat ay nagsumite ng assignment maliban kay Lituan. Bilang kinatawa ng klase, kailangang lapitan ulit ni Chuvan si Lituan. Alam niyang hindi siya nito papansinin. Patuloy niyang pinukao siya. Natatakot kang magsumite, no? Palagi kang absent. Parang ikaw pa ang magaling na programmer. Bakit hindi mo kayang magsumite? Natatakot kang mapintasan ang code mong puno ng error, no? Nahihiya ka kaya ayaw mong magsumite, no? Nahuli na ang isda. Mabilis na tinapos ni Lituan ang assignment. Sa harap mismo niya, natuwang dinala ni Chuvan ang 8th B na may assignment sa club. Kasabay ng pagpapatunay sa lahat, na si Lituan ay puro itsura lang pero walang galing. Hindi ba napakasimple ng assignment? Paano? 1-0 linya lang ng code ang kailangan. Pero nagsulat siya ng 100 linya. Sa pagsulat ng code ang pinakamahalaga ay maikli. Ginawang komplikado ang simpleng lohika. Kung gayon hindi ba wala siyang talento? Paano? Ngunit nang buksan ang file, natuklasan niyang nahawaan ng virus ang kanyang computer. Walang kaibigan ang nakakaalam kung paano ayusin. Kahit dinala sa repair shop, hindi lang naalis ang virus. Kumalat pa ito sa computer ng technician. Lahat sa shop ay nagulat. Gustong subukan pero walang nakakaayos. Sa huli dinala niya ang computer sa guro. Hindi makapaniwala ang guro na ang virus na ito ay ginawa ng estudyante niya. Mayabang pa rin si Chuvan dahil akala niya sasawayin ng guro ang may gawa. Ngunit hindi inasahan na humingi ng payo ang guro kay Lituan. Masigla silang nag-usap hanggang hating gabi. Sa huli bago umalis,
Naalala ng guro ang presensya ni Chuvan, at hiniling kay Lituan na tulungan siyang ayusin ang virus. Ngunit gaya ng inaasahan wala siyang balak tumulong. Kung hindi kita tulungan sasabihin mo ba kay teacher? Tinignan siya ni Lituan ng may hamon. Hindi maintindihan ni Chuvan kung bakit siya ganito kainis. Kung hindi siya tutulungan gagawin niya ito mag-isa. Nang gabing iyon, gumising siya ng hating gabi para i-decipher ito, ngunit natalo pa rin ang 7 beses. Kinabukasan ng umaga, ang kaibigang si Ken Hong ay nagpadala sa kanya ng paraan para malutas ang virus. Ngunit sa totoo lang ito ay gabay mula kay Lituan. Upang magpasalamat binili ni Chuvan ng mga skewer para pasalamatan siya. Humingin pa siya ng tawad dahil sa maling pagkaunawa sa talento niya. Kinuha niya ang pagkakataon upang payuhan siyang sumali sa self-study class. Ngunit si Lituan ay naiinis pa rin gaya ng dati. Kaya pagkain ko ng 0 scores mo, kailangan ko bang bayaran ng katawan ko? Kung patuloy kang magkakagusto sa akin ng ganito, hindi ako magdadalawang isip na makasama ka. Ngayong gabi, hindi matiis ang mga walang hiyang salita. Mabilis na umalis si Chuvan. Pagdating sa pinto napansin niyang naiwan ang cellphone. Gusto niyang bumalik para kunin. Ngunit isinara na ni Lituan ang pinto at tumangging ibalik. Maagang umaga kinabukasan, nang maghanda ng lumabas ang bida, nakita niya si Chuvan na natutulog sa harap ng pinto buong gabi. Batang tanga bulong niya. Habang mahimbing siyang natutulog biglang tumunog ang cellphone. Si Tuong Yu ang nagdala ng nakakagulat na balita. Si Lituan sa wakas ay dumalo sa self-study class. Sa umaga, pagpasok sa klase, napansin ng matalik na kaibigan ang kakaibang jacket sa katawan ni Chuvan. Baka ang kaibigan ko ay may relasyon kay Lituan. Si Tuong Yu ay nagmalasakit. Napatunayan na bumalik si Lituan para balutan siya ng jacket. Habang mahimbing siyang natutulog, isang araw, ang bida ay aksidenteng dumaan sa programming club. Narinig niya ang boses ni Chuvan na umaawit. Nag-ensayo para sa darating na event. Parang walang paki pero pumasok siya para manggulo. Ang performance mo ay nakakabore. Parang bangkay na naglalakad. Hindi pa nakakakita si Chuvan ng ganitong bastos. Nilapitan niya ito. Hinaman kami na mag-perform sa gabing ito ng party. Kaya may ganang manood ka ba? Hindi agad sumagot si Lituan. Sinarkastikuhan lang, gusto mo ba akong pumunta ng ganyan? Napansin niyang masyado siyang bata, kaya umalis siya nang hindi sumasagot. Sinimulan ang party sa violin performance. Punong-puno ng sining. Pagkatapos ng pagtatanghal, ang babaeng nasa entablado ay nagpahayag ng damdamin kay Lituan. Gusto kita, sumigaw ang mga tao ng masaya. Ngunit nanatili siyang walang reaksyon na parang walang nangyari. Sumunod ang performance ni Chuvan. Dala niya ang isang nakakatawang kwento ng mahusay. Inilarawan si Lituan bilang isang golden retriever na may dilaw na balahibo. Palaboy-laboy, ipinapakilala niya ang sarili bilang baboy. At may pangarap na mag-alaga ng aso. Ngunit hindi pinayagan ng tatay. Maswerte nang makapasok sa universidad. Nakakilala siya ng maraming kakaibang aso. Isang araw nahuli niya ang isang asong gala malapit sa kantina. Isang bihira at matalinong golden na may dilaw na balahibo. Tumawa ang mga manonood nang mapansin na si Chuvan ay tumutukoy kay Day. Itinuloy niya ang kwento tungkol sa pagsasanay sa asong ito. Upang maging nanguna sa uri ng aso, palakpakan ang mga tao ng walang tigil. Sa kanyang matalinong panunuya, ngunit hindi inasahan ni Chuvan, na si Lituan ay magkakaroon ng matapang na kontra. Pagkatapos niyang matapos at aalis na sa entablado. Hinadlangan siya nito, hawak ang mikropono at ipinahayag sa buong paaralan. Chuvan, magkasama na lang tayo ng malinaw. Ang hangin mula sa masaya ay naging tahimik. Pagkatapos ay sumabog ang mga manonood na nagkamali ng akala, na si Chuvan ay lihim na umiibig kay Lituan, at ginamit ang dula upang ipahayag ang damdamin. Sumigaw sila, nagpapalipad ng paper plane sa magkapareha para batiin. Kinabukasan kumalat ang video ng pag-ibig sa lahat ng dako. At naipin sa forum ng paaralan. Si Chuvan ang naging sentro ng maraming inggit na tingin. Nagmadali siyang mag-post para itanggi ang anumang relasyon kay Lituan. Ngunit nagkomento ito ng paumanhin sa pagkagalit niya. Nalalong nagpagulo sa sitwasyon. Upang tapusin ang chismis, napagdesisyonan ni Chuvan na pumunta sa radyo ng paaralan. Ipinaliwanag, kamusta lahat? Ako si Chuvan, freshman ng computer science. Sa seremonya ng pagtanggap sa mga bagong estudyante, kinatawan ko ang klase sa isang performance. Ngunit may maliit na bahagi na nagdulot ng maling akala sa lahat. Ang relasyon ko sa kaklase ko, dito gusto kong linawin. Si Lituan ay guest performer ko lang. Walang kaming pribadong relasyon. Sa totoo lang, sa likod ng malamig na itsura ni Lituan, ay isang responsable at may prinsipyong tao. 3 taon na ang nakalipas sa isang gabing umuulan ng malakas. Pumunta siya sa bahay ng guro para tanggapin ang kasalanan sa isang malaking pagkakamali. Nakatayo sa labas ng pinto. Nakita niya ang anak ng guro na si Chuvan. Nang dumating ang guro at pinaalis siya, hinabol siya ni Chuvan para bigyan ng payong. 1 taon pagkatapos ng maging top-notcher si Lituan sa entrance exam, itinadhana siyang makapasok sa parehong paaralan ni Chuvan. Lumala ang sitwasyon ng sinanay ni Chuvan, na minsan nang nagparusa kay Lituan. Dumalaw sa anak at nakilala siya. Natakot na baka mahulog ang anak sa pag-ibig. Tinanong niya ang guro tungkol sa kalagayan ni Chuvan. Pinayuhan lang siya ng guro, na igalang ang desisyon ng anak, dahil matured na ito, normal lang ang pakikipagrelasyon. Ngunit ang kutob ay may masamang mangyayari. Nagmadali siyang dalawin ang anak. Bago siya dumating, sinubukang mag-text ng babala ang guro kay Chuvan. Ngunit huli na, nang makita si Lituan, hindi makapaniwala ang nanay, na ito ang karelasyon ng anak niya. Sa mata niya isa siyang tusong tao. Maingat niyang tinanong ang anak tungkol sa relasyon nila. Napansin ni Chuvan ang pagdududa ng nanay. Mabilis niyang ipinaliwanag, kaklasiko lang siya.
Top-notcher ngayong taon yan nanay. Nakakagulat na pinayuhan siya ng nanay na iwasan si Lituan. At ikinuwento ang nakaraan niyang pandaraya sa pagsusulit. Sa ika-17 kaarawan ni Chuvan, ang dumating sa bahay niya para humingi ng tawad ay si Lituan. Hindi makapaniwala si Chuvan, paano ang isang nakakuha ng pinakamataas na marka sa lalawigan. Sa entrance exam, isang henyo na sikat sa paaralan ay makakapandaya, kahit ano pa ang sabihin niya. Sa mata ng nanay si Lituan ay walang kwenta. Bago umalis, pinayuhan niya ang anak na limitahan ang pakikipag-ugnayan kay Lituan. Hindi inasahan ni Chuvan na ganito kainis ng nanay si Lituan. Ngunit naniniwala pa rin siya sa sariling hatol. Nang bumalik si Chuvan kay Lituan, nahulaan niya ang sinabi ng nanay. Ngunit sa halip na magpaliwanag, sumang-ayon siya sa solusyon ng nanay, na dapat iwasan ni Chuvan siya, dahil hindi sila magkasundo sa iisang mundo. Si Lituan ay nagmula sa mahirap na pamilya. Namatay na ang ama at ang ina ay may kanser sa atay sa huling yugto. Kailangan niyang mag-aral, habang kumikita ng pera para sa gastusin sa pagpapagamot ng ina. Sa araw ng kapalaran na iyon, nang marinig na may gamot, na maaaring magpalawig ng buhay ng ina ng 3 buwan pa, nilabanan niya ang panganib na i-hack ang website ng paaralan, para baguhin ang grado ng isang mayamang anak ng magulang, para makakuha ng pera. Ngunit hindi nangyari ang lahat ayon sa plano. Napakalabis ng kasakiman ng mayamang anak. Binago nito ang lahat ng grado sa 9.5, na nagdulot ng pagkakakilanlan ng insidente. Hindi lang walang nakuha na pera kundi pareho silang pinaalis sa paaralan. Mas masakit pa ang trahedya ng mamatay ang ina ni Lituan. Dahil sa shock na ito, hindi man lang niya nakita ang mukha ng ina sa huling pagkakataon. Kahit siya ang direktang nagbago ng grado, si Lituan pa rin ang pumunta sa bahay ng guro, para humingi ng kapatawaran para sa mayamang anak na iyon. Dito niya nakilala si Chuvan, ang dalagang malinis, parang prinsesa na lumabas mula sa kwentong pambata. Nang tumakbo siya palabas para bigyan siya ng payong sa gabing umuulan si Chu. Si Van ay parang isang sinad, na tumagos sa madilim niyang buhay, marahil mula sa sandaling iyon. Sa puso ni Lituan ay sumibol ang isang pangarap, nais maging prinsipe, upang makasabay kay Chuvan. Ngunit malupit ang realidad, magkaiba ang kanilang mundo. Siya pa rin ang marangal at magandang prinsesa, at siya, isa lamang batang mahirap na may nakaraang puno ng bahid. Kinabukasan, sinadya ni Lituan na maglayo kay Chuvan. Tinuring siya bilang estranghero. Ang babaeng bida, hindi maintindihan kung bakit bigla siyang nagbago ng pakikitungo. Baka nasiraan siya ng bait. Ngunit tama ang kasabihan, kung gusto mong malaman ang damdamin ng isang tao, kailangan ng pangatlong tao na sumingit. Ang pagdating ni Giang Hong lamang, kapitan ng volleyball team ng paaralan, ay naglantad sa tunay na damdamin ni Lituan. Sa klase ng volleyball, si Hong Try ay patuloy na napansin si Chuvan. Masigasig niyang itinuro sa kanya kung paano mag-serve. Kamay sa kamay na nagpaselos kay Lituan hanggang sa mamula ang mata. Nang aksidenteng masugatan si Chuvan, agad siyang dinala ni Hong Try sa klinik. At sinamantala pa ang pagkakataon na hingin ang numero niya. Hindi napigilan. Si Lituan ay nagmaneho ng bisikleta para harangan sila. At itinapon ang cellphone ni Hong Try. Para takutin ang kalaban, hinamon niya ito sa volleyball. Kahit alam niyang profesional na atleta si Hong Try. Ngunit si Lituan ay buong tapang na humarap. At sa huli natalo. Gayunpaman ang pagkatalong ito ay nagdala sa kanya ng sorpresa. Naalagaan at inaliw siya ni Chuvan. Habang inaaliw, binanggit ni Chuvan na si Hong Try ay national athlete, kaya mahirap talunin. Ngunit ang di sinasadyang salita ay nagpagalit kay Lituan. Iniisip na hinahangaan niya ang kalaban. Mahinahon niyang hinawakan ang 2 kamay niya at banta na. Bitawan mo ako, tumuto si Chuvan. Matigas pa rin siya. Sige, napakagaling mo na nga, sumuko na siya. Sa susunod mong magmalabis pa. Patuloy siyang nagbanta. Hindi naman ako nagsalita ng wala sa lugar. 3:00 sa programming club. Ang grupo ni Chuvan ay nagtatrabaho sa isang proyekto ng web design na tinawag na Blue Ground. Sumali sila sa bidding. Iprinisenta ang plano sa harap ng maraming malalaking kumpanya. At sa wakas napasok ang proyekto ng grupo sa susunod na round. Pagkatapos ng maraming buwan ng pagsisikap. 13, ngunit biglang may insidente nang dumating si Truong Hubei, direktor ng proyekto ng isang top 500 company sa mundo. Biglang sumulpot dahil nakikipagtulungan ang paaralan sa kumpanyang ito. Walang sinuman ang tumutol nang siya mismo ang sumali sa proyekto. Si Truong Hubei hindi lang gustong agawin ang kredito ng iba, kundi may ambisyon pa. Palitan ng posisyon ni Lituan bilang leader ng grupo. Sa kanyang tao, hiniling niya sa lahat na manatili pagkatapos ng klase para magtrabaho. Sa totoo lang, para nakawin ang ideya ng maraming buwan ng pag-aaral, hindi matiis ni Chuvan ang kawalang katarungan na ito. Hindi pa siya nakakita ng ganitong walang katwiran na tao, kaya umalis siya ng maaga, sa kasamaang palad noong araw na iyon. Si Truong Hubei ay nag-roll call, at natuklasan ang kawalan niya. Buti na lang si Thumiu, at si Lituan ay mabilis na nakagawa ng dahilan. Nang bumalik si Chuvan, sinabi ng kuya na hindi maganda ang lagay. Si Truong Hubei ay hinintay siya. Sa eksaktong oras na iyon narinig ang boses ng kapalit niya. Mga estudyante ngayon sobrang tapang hindi pa matured pero sobrang lakas ng loob. Hindi hinintay na makasagot si Chuvan. Si Truong Hubei ay diretsong nagbuhos ng tubig sa mukha niya. Sa isip niya, ang karahasan ang tanging paraan para supilin ang iba. Ngunit mali ang napili niyang kalabanin. Darating ang ganti na walang sinuman ang makakaligtas. Pagkatapos ng insidente ng pagbuhos ng tubig, hindi pa nasiyahan si Truong Hubei. Dumiretso siya sa principal. Hiniling ang matinding parusa kay Chuvan. Dahil sinira niya ang kooperasyon ng 2 panig. Nag-aalala sa kinabukasan ng babaeng estudyante, mabilis na nagsalita ang guro para ipagtanggol. Ngunit binantaan siya ni Hubei.
Pinapayuhan kitang huwag makialam. Worth it ba na isakripisyo ang sarili mo para sa isang estudyante? Nakarating kay Lituan ang balita tungkol kay Chuvan. Kahit matalino siya, nakaramdam din siya ng kawalan ng magagawa laban sa ganitong malaking kapangyarihan. Nang gabing iyon hinanap niya ang bahay ni Hubei. Handang ibigay ang proyekto sa kanya. Sa pag-asang palampasin niya si Chuvan, nang marinig na ibinigay na ni Lituan ang proyekto kay Truong Hubei, hindi sinisi ni Chuvan kundi sinabi lang huwag mag-alala. Hindi ko hahayaang madali niyang makuha ang gusto niya. Bumalik sa dorm tinawagan niya ng lihim ang nanay. Sa umpisa paikot-ikot ang usapan. Naramdaman ng nanay na may mali kaya tinanong siya. Maingat na sinumbong ni Chuvan si Truong Hubei. May kooperasyon ang negosyo at paaralan. Nagpadala sila ng tagapangasiwa sa proyekto. Ngunit masyadong maikli ang deadline. Hindi ko nagawang matapos ng maayos kaya galit na galit ang direktor. Napansin ng nanay na inaapi ang anak hindi siya nagpabaya. Agad na tinawag ng mga boss si Truong Hubei para makipagkita sa magulang ni Chuvan. Doon pa lang siya nataranta. Natuklasan na ang estudyanteng binuli niya ay may malaking background. Ang nanay ay mataas na direktor ng Departamento ng Edukasyon ng probinsya, ang tatay ay kilalang negosyante. Sa hapagkainan, ang boss ni Hubei ay nagpakita ng paggalang kay tatay ni Chuvan. Parang isda sa chopping board, nagmadali siyang humingi ng paumanhin. Matamis na tinawag si Chuvan na kapatid. Kapatid na Van, totoong humihingi ako ng paumanhin. Tinignan ni Chuvan ang nanay na nag-aalangan pero walang balak magpatawad ang nanay. Malamig siya. Pinuna ang mga empleyadong may average na kakayahan. Pero umaabuso ng kapangyarihan para apihin ang mga estudyante. Pagkatapos magsalita ng mama, direktang nagbigay ng pressure ang tatay sa kumpanya. Tumayo ang may-ari ng kumpanya at nagtuos bilang paumanhin. Pero hindi doon natapos. Alam ni Truong Hubei na hindi siya makakatakas. Kailangang ibuhos ng sariling kamay ang tubig sa ulo niya, katulad ng ginawa kay Chuvan. Pagkatapos ng insidente kay Truong Hubei, isa pang insidente ang nangyari, nang magkainan sina Chuvan at Lituan. At nakita si Foong Chaitin. Chuvan, hindi mo ba ako nakilala paano ako si Foong Chaitin? Hindi siya masyadong masaya na makita ulit ang dating kaibigan. Ang masasamang alaala ng mga ginawa nito. Nananatiling kumukulo sa kanyang puso. Pagkatapos ng hapunan sumandal si Chuvan sa balikat ni Lituan at umiyak. Gusto kong maghiganti sa hayop na si Foong Chaitin. Umaasa siyang tutulungan siya ni Lituan sa paghiganti. Sa oras na ito si Lituan ay abala sa kanyang startup company at wala nang maraming oras para sa iba. Ngunit nang makita ang kasintahan na sobrang nasasaktan, sa huli pumayag siyang tumulong. Walang sinuman ang nakaalam na ang padalos-dalos na desisyon sa pag-ibig na ito ay hindi sinasadyang magdadala sa kanya sa kulungan. Kinabukasan sa talumpati ni Foong Chaitin, biglang lumitaw si Lituan sa entablado at ipinahayag na kaya niyang buwagin ang patent nito. Sa harap ng mga saksi, madali niyang nabuwag ito at ang mga pribadong larawan ni Foong Chaitin ay kumalat. Bakit ako ang tinarget mo gayong wala akong ginawa? Naguguluhang tanong ni Chaitin. Hinanap ng organizer si Lituan. Alam mo ba na sisirain ito ang rules ng kompetisyon? At maapektuhan din ang record ng grupo mo. Bakit mo ginawa ito? Para sa pag-ibig matapang na ipinahayag ni Lituan sa entablado, na nagpangiti kay Chuvan sa audience ng masaya. Ngunit isinumpa ni Foong Chaitin na hindi siya tatahimik. 3 taon pagkatapos nagkita ulit sila sa isang kompetisyon. Pagkatapos ng mga taon ng kahihiyan, natuklasan niya ang kahinaan ni Lituan. Ang tanging ate nakakadating lang sa lungsod para magpatingin. Sinundan ito ng lihim ni Chaitin at nag-book ng hotel malapit sa tinitirhan ng ate ni Lituan. Nilapitan niya ang ate na nagpapanggap bilang matalik na kaibigan ni Lituan. Alam ang kahirapan ng pamilya nila. Sinadya niyang sabihing mahal ang pagkain doon. Nag-aalala ang ate sa pera ng kapatid, kaya hiniling kay Chaitin na tulungan siyang maghanap ng mas murang hotel. Dinala niya ito sa probinsya. Walang signal ng cellphone. Hindi makontak ni Lituan ang ate. Nagmadali siyang pumunta sa hotel at sinabing umalis na ito. Sa eksaktong oras na iyon, namimili ang ate nang tumawag ang kapatid. Biglang may bumanggang sasakyan. Sa telepono, narinig lang ni Lituan ang 7 sigaw ng ate. Bago tuluyang natahimik ang lahat. Namatay na ang mga magulang. Ngayon ang tanging ate ay nawala na rin. Si Lituan ay parang walang kaluluwa sa buhay. Hindi niya hahayaang maging payapa ang kaaway. Si Lituan ay nagkimkim ng galit, desididong patayin ang hayop na ito. Sa loob mismo ng lecture hall, kung saan nagtatalumpati si Foong Chaitin. Sinugod niya ito at sinuntok ng paulit-ulit. Hindi napigilan ang galit. Ang aksyong ito ang bumabaon sa kinabukasan ni Lituan. Dating talento sa teknolohiya, kinagalang ng lahat, ngayon kailangan niyang harapin ang kulungan. Nang marinig ni Chuvan ang balita, natakot siya at gustong makita siya. Alam niyang nangyari ito dahil sa kasalanan niya. Ang malalim na dahilan ay nagsimula sa isang insidente sa nakaraan. Si Foong Chaitin ay nakatatandang kaibigan ni Chuvan noong high school, at hindi sinasadya. Itinulak nito ang matalik niyang kaibigan sa kamatayan, para lamang sa karir. Nakakabaliw na sa halip na maghiganti para sa kaibigan. Sinira ni Chuvan ang buhay ng mahal niya nang hindi sinasadya, kahit pinigilan ng magulang. Desidido pa rin si Chuvan na makita si Lituan, para protektahan ang anak. Pinadala siya ng mga ito sa ibang bansa para mag-aral. Bago umalis dinumog ni Chuvan ang kulungan para makita si Lituan. Ngunit ang natanggap lang ay Breako, para protektahan siya. Nagsalita siya ng masasakit na salita para layuan siya nito. Sa simula pa lang pinlano ko nang gamitin ka. Dahil mayaman ang pamilya mo. Nabigla ka ba? Sinabi ni Lituan kahit nasasaktan ang puso niya. Ang totoo, alam na ng pamilya ni Chuvan ang sitwasyon ni Lituan. Hindi nila gustong madamay ang anak sa isang masamang tao. Kaya pinilit siyang umalis. Si Lituan, hindi gustong madumisan ang mahal niya sa kanyang bahid.
Naniniwala siyang nararapat kay Chuvan ang mas magandang buhay. Sa huli napilitan siyang pumunta sa ibang bansa, ayon sa plano ng pamilya. Bago pumasok, sa kulungan si Lituan, inilipat niya ang shares ng kumpanya sa matalik niyang kaibigan. Si Cao Qianhong, hiniling dito na pamahalaan ito hanggang sa makalaya siya. Ngunit hindi niya inasahan na ibinigay niya ito sa demonyo. Niloko siya ng kaibigan. Kinuha ang kontrol ng kumpanya. Hindi doon natapos. Aminado si Cao Qianhong na siya mismo ang nagbigay ng impormasyon tungkol sa tirahan ng ate ni Lituan. Kay Fong Chaiting, tinulungan itong lapitan at isagawa ang masamang plano. Ano ang sinabi mo? Natulala si Lituan. Hindi makapaniwala, ang matalik na kaibigan ay sinaksak siya sa likod ng ganitong lason. 3 taon pagkatapos pinalaya si Lituan, pumunta siya sa dating kumpanya para lang matuklasan na hindi lang kinuha ni Cao Qianhong, kundi nilibak pa siya bilang asong gala. Ang magandang kasintahan, mayaman na umiwan sa kanya para pumunta sa ibang bansa. Wala ng pamilya, wala ng kumpanya. Si Lituan ay parang nabubuhay sa ilalim ng lipunan. Sa oras ding ito bumalik si Chuvan pagkatapos ng 3 taon ng pag-aaral sa ibang bansa, kahit nagkahiwalay ng maraming taon. Ngunit hindi niya kailanman nakalimutan si Lituan. Pagkabalik sa China, hinanap niya ang dating kaklase na si Hamdich, at narinig na ang kumpanya ni Lituan ay malapit ng malistahan. Sinabi pa ni Hamdich na may shares. Maganda ang benta ng produkto ng kumpanya, ngunit puro kopya mula sa ibang bansa. Sa daan pa uwi, naramdaman ni Chuvan na may sumusunod sa kanya. Ngunit paglingon ay walang sinuman. Pagkaalis niya, pumunta si Lituan sa bahay ni Hamdich para hingin ang pera na ininvest niya sa banda niya noong kolehiyo. Nagulat si Hamdich sa hiling ni Lituan. Maganda ang pag-unlad ng kumpanya mo. Malapit ng malistahan sa stock market. Magiging bilyonaryo ka na sa lalong madaling panahon. Pero humihingi ka pa ng ilang sentimo. Mula sa akin paano? Sino man ba ang tumatanggi sa perang umiti ng mahina si Lituan? Mataas na tulad mo si Cao Cao. Ngayon ay naging makitid na. Sinadya ni Hamdich na inisin siya tulad ng sinabi ni Chuvan. Ganitong klaseng tao ka. Sa isang iglap nagbago ang ekspresyon ni Lituan. Sinabi pa niya na masaya silang dalawa. Huwag mo nang guluhin sila. Malapit nang magpakasal sina Chuvan at Tuchak. Kinabukasan, habang pauwi sina Chuvan at Tuchak, tumawag si Hamdich, hiniling na ipasa ang pera sa design company. Dahil sikat siya, hindi siya pwedeng magpakita. Kaya hiniling kay Chuvan ang tulong. Ang dalawa ay pumunta sa cafe para maghintay. Hindi inaasahan na ang hinintay nila ay si Lituan. Pagdating sa meeting place, nakita ni Lituan si Chuvan na naghihintay sa cafe. Balak niyang pumasok pero nakita si Tuchak na bumalik. Iniisip na malapit na silang magpakasal. Hindi niya gustong sirain ang kaligayahan niya kaya umalis. Gayunpaman, natigilan si Chuvan nang makita ang pamilyar na figura. At mabilis na hinabol. Nang tumakbo siya palabas na wala na si Lituan. Lumapit ang isang estrangherong lalaki, hinintay mo ba si Lituan? Sino ka na, saan si Lituan? Nagulat si Chuvan. Ako ang kukuha ng pera para sa kanya. Sagot ng lalaki, bago hinablot ang bag ng pera niya at tumakbo. Desididong hanapin ang kinaroroonan ni Lituan. Hinabol ni Chuvan ang magnanakaw. Sa wakas naharang niya ito sa isang makitid na eskinita. Nasaan si Lituan? Sino ka? Tanong niya, bitawan mo ako. Isang pamilyar na boses ang tumunog. At ang hinintay niya ng matagal ay lumitaw. 3 taon ng pagkakahiwalay. Ang pag-ibig nila ay matindi pa rin tulad ng una. Si Chuvan ay may libo-libong tanong para sa kanya. Kailan ka pinalaya? May plano ka na ba? Hindi mo pakialam, malamig na sagot ni Lituan. Ganito ako, wala kang kinalaman dito. Kung sino ang kasama mo sa hinaharap hindi mahalaga. Sa totoo lang hindi nawala ang pag-ibig ni Lituan. Mahal na mahal niya si Chuvan, pero alam niyang hindi siya karapat-dapat sa kanya. May plano siyang maghiganti. Ngunit ayaw niyang madamay siya sa putikan. Kaya sinabi niya ang mga walang puso para kalimutan siya. Kinabukasan pa uwi. Nakita ni Chuvan ang balita tungkol sa kumpanya, na magkasama nilang itinayo ni Lituan. Ngayon ay umunlad ng husto. Natupad niya ang pangarap niya. Pero naalala niya na humingi si Lituan ng pera. Kahit malaking shareholder siya ng kumpanya, paano siya magkukulang ng pera? Agad hinanap ni Chuvan ang listahan ng shareholders, at natuklasang wala ang pangalan ni Lituan. Sa halip nakita niya ang pangalan ni Fong Chaiting, ang pumatay sa ate ni Lituan. Hindi maaaring makipagtulungan siya dito. Dahil bahagi rin ng pagsisikap niya ang kumpanyang ito. Desidido si Chuvan na alamin ang katotohanan. Pinuntahan niya si Cao Qianhong at tinanong, bakit 3 taon na ang nakaraan ibinigay ni Lituan ang kumpanya sa'yo? Pero ngayon, wala ang pangalan niya sa listahan ng shareholders. Ako ang may-ari ng kumpanya ngayon, ipinahayag ni Cao Qianhong ng mayabang. Sa oras na ito, napagtanto ni Chuvan na niloko siya ng kaibigan nila. Binantaan niya ito, kaharapin natin ang paghihiganti ni Lituan. Ngunit hindi na tinagsikaw. Si Lituan ay tunay na henyo, ngunit nagbago na ang panahon. Maraming henyo ang mas mahusay sa kanya. Madali ko silang ma-hire para magtrabaho. Samantalang siya ay mag-isa lang. Paano siya mananalo? Pero dapat mong malaman ang isang bagay. Sagot ni Chuvan, maraming henyo sa panahong ito. Ngunit iisa lang ang Lituan. Pag-uwi, napagdesisyonan ni Chuvan na iwan ang trabaho sa ibang bansa para manatili at tulungan si Lituan. Nang marinig na may interview siya sa maliit na kumpanya, hinanap niya ito. Hello Ginoong Quach, nasa baba ako. Hindi ko ba na-miss ang interview? Narinig ang pamilyar na boses. Alam ni Lituan na dumating si Chuvan para sa kanya. Naiintindihan niya na may criminal record. Mahirap makapasok sa anumang kumpanya si Lituan. Ngunit si Chuvan ay matapang na babae. Handang harapin ang lahat ng hamon para sa pag-ibig. Kahit tumalikod ang buong mundo sa kanya.
Matatag pa rin siyang nakatayo sa tabi niya. Sa buong interview, ang direktor ay nagpakita ng panghahama. Nakulong na siya, ano ang ginagawa mo? Bigay mo sa akin ang C. Baka katulad ka rin niya, walang disenteng sisi. Nang makita ang CV ni Chuvan, lalong nagduda ang direktor, lahat ng kriminal ay mandaraya rin. Matagal na ako sa industriya, pero hindi pa ako nakakita ng CV na ganito kahanga. Paano ang isang may karanasan mag-a-apply sa ganitong kumpanya? Diretso si Chuvan. Itinuro na, ang direktor mismo ang walang tiwala sa kumpanya niya. Ini-interview mo ang aplikante. Parang bukas ay babagsak na ang kumpanya. Kailangan mong magtiwala para makahanap ng pagkakataon sa pag-unlad. Sa huli pumayag silang kunin si Chuvan. Ngunit nag-aalala sa sahod. Maluwag siyang hinayaan silang magdesisyon. Sa iisang kondisyon, kailangang kunin din si Lituan. Napilitan ang kumpanya na pumayag, ngunit nagbigay ng mahigpit na kondisyon. Ang sahod ni Lituan ay ibabawas sa sahod ni Chuvan. Kabuang isito 6,500 bawat buwan. Talagang hindi ka pupunta sa ibang bansa, paano? Isipin mo ang trabaho, ang mataas na sahod o ang kinabukasan mo. Pinayuhan siya ni Thumiu. Ngunit, desidido pa rin si Chuvan na makipagtrabaho kasama si Lituan. Siguro ang kumpanyang ito ay pinagpala ng langit, nang kailangan lang ng ilang libong yuan. Nakakuha na ng 2 talento. Pagkatapos ng kasunduan, umalis siya pero nakita si Lituan na naghihintay. Malamig siyang binantaan na lumayo sa kanya. Ngunit kahit ano ang sabihin niya, hindi nagalit si Chuvan. Hindi aksidente na sila ay nahumaling sa isa't isa ng ganito. Si Chuvan, kahit pinalaki bilang prinsesa, ay hindi mayabang. May lakas siya ng loob at malalim na pakikiramay. Sa unang araw sa kumpanya, nagsimula sa mahabang introduksyon mula sa GC Director, si Truong Fong. Pagkatapos ng introduksyon, humarap siya kay Truong Dang na may suot na earphones at nag-i-install ng computer. Huwag kang magmalabingihan. Bilisan mong i-install ang computer. Ako na ang gagawa niyan, alok ni Lituan. Hindi inasahan ng lalaki na alam niya kung paano mag-install ng computer. Ngunit paano man sa kumpanya, si Lituan lang ang pangalawang marunong gumawa. Tanong ng lalaking kuryoso, paano mo natutunan, sa kulungan ba? Maikling sagot ni Lituan, at mabilis na natapos ang trabaho sa 5 minuto. Samantalang karaniwan sila ay gumugugol ang buong umaga para gawin ito. Nang hilingin na i-install ang makina para kay Chuvan, tumanggi siya. Walang kinalaman sa akin. Hindi ko siya tutulungang i-install. Sa oras na ito, dumating na rin ang may-ari ng kumpanya. Siya ay masungit pero mabait na tao. Sa kasalukuyan, binubuhat niya ang kumpanya sa gilid ng bangkarota. Kailangan niyang magtaksi para kumita ng dagdag na pera pambayad sa sahod. Pagdating ng mga empleyado sa kumpanya, napansin niya hindi pa rin nagsisimula ang mga empleyado sa trabaho. Maraming araw na ang lumipas pero hindi pa rin sila nakagawa ng kahit isang game script. Nabigo ako, gusto ko lang may sinuman na tumayo at sabihin kaya niyang gawin ang proyektong ito mag-isa. Tumayo si Lituan pero tumalikod at umalis. Huminto, hindi ko pa sinabing tapos na ang meeting. Mayabang siyang sumagot, walang konklusyon ang meeting mo. Kung ganoon, sayang lang ang oras. Galit na galit ang boss at pinaulit niya ito. Natatakot na baka mapahamak ulit si Lituan. Si Chuvan ang nag-alok na kunin ang proyekto, kaya ko itong gawin. Hinirang bilang leader ng grupo. Pinamunuan sina Lituan at Truong Dang. Agad siyang nagtalaga ng gawain kay Lituan. Sinabi niyang pansamantala siyang bahala sa technical support. Partikular na tulungan akong i-install ang computer. Kahit walang sinabi, ang mga mata nila ay parang nagtatalo. Ngayon kailangan mong sumunod ng mahinahon. Dahil ako ang leader ng grupo. Kinabukasan nang bumili si Chuvan ng almusal para sa lahat. Itinapon ito ni Lituan sa basurahan. Hinabol siya ni Chuvan at binibiro si Lituan. Hindi ba gusto mo pa rin ako? Kailan mo kaya malulunasan ang pagiging mayabang mo? Sagot niya kay Chuvan, pinapaalalahanan na, kung gusto niyang maghiganti at mabawi ang kumpanyang kailangan niyang kalimutan ang lahat sa nakaraan, at kumilos bilang normal na kasamahan. Samantala sina Cao Qianhong at Foong Chaiting, pagkarinig na may bagong trabaho si Lituan, hindi nila maiwasang mag-alala, kahit nasa tuktok na sila ng kasikatan. Natatakot pa rin sila sa kakayahan niya. Pagkatapos mag-imbestiga, nakita nila na 4 lang ang tao sa kumpanya at lahat mahina. Nakahina sila ng maluwag, nang isipin na babagsak ang kumpanya sa loob ng 1 buwan. Nang hapong iyon, humiling si Lituan ng pahinga para pumunta sa tindahan ng computer accessories. Kahit henyo siya sa teknolohiya, nahihirapan pa rin siya sa pagpili. Ayon sa payo ng empleyado, bumili siya ng 2 high-end na accessory na gawa sa titanium. Isa para sa kanya at isa para kay Chuvan. Kasabay nito si Chuvan ay nag-order din ng accessory online at nag-install ng mag-isa sa kumpanya. Nang dumating si Lituan sa kumpanya ng gabing iyon, at nakita na natapos na ni Chuvan ang pag-install, doon niya napagtanto na pwede palang mag-order online. Mabilis na umunlad ang internet. Sa 3 taon na wala siya, 3 taon sa kulungan, nagdulot sa isang batang henyo sa computer tulad ni Lituan, na maiwan sa panahon ng kasikatan ng internet. Dapat siya ang nangunguna sa mundo ng teknolohiya, pinapansin at hinahangaan ng lahat. Ngayon ang dating top sa probinsya ay may high school diploma lang. Nakakalungkot talaga ito. Natuklasan ni Chuvan na nag-leave si Lituan para bumili ng regalo para sa kanya. Labis siyang naantig at tahimik na hinintay ang sasabihin niya para magpasalamat. Inimbita siya ni Lituan na mag-dinner. Sa totoo lang gusto niyang makasama siya. Habang naglalakad, tinanong niya ang tungkol sa buhay niya sa ibang bansa. Napakaganda. Ang tanging problema lang, kailangan kong mag-English sa halip na Chinese. Medyo mahirap lunukin ang pagkain pero pwede kong gawin ang gusto ko. Matuto ng mga bagay na gusto ko. Talagang masaya ito. Sagot ni Chuvan, pero sa totoo lang sa 3 taong iyon.
Palagi niyang naaalala si Lituan, hanggang sa magkaroon siya ng depresyon at muntik nang mamatay. Ngunit ngayon, madali siyang nagsinungaling para hindi siya masaktan. Sinamahan ni Tuchok si Chuvan sa trabaho, at gusto ring bisitahin ang lugar ng trabaho niya. Agad siyang nakilala ng mga tao sa kumpanya. Si Tuchok ang pintor, di ba? Idolo kita. Dalawa lang ang idolo ko sa buhay. Si Kuya Huak Haidoong at ikaw. Talagang gusto kita. Nagulat sila nang makita ang isang sikat na pintor na bumisita sa maliit at halos bangkaroting kumpanya nila at gustong samantalahin ang pagkakataon para ipakilala siya. Sa oras na ito lumitaw si Lituan at nakita ang pinakamalaking kalaban niya. Lalong naging masama ang mood ni Lituan. Natakot si Chuvan na baka hindi siya maging masaya kaya sinimulan niyang makipag-usap. Sinabing natapos niya na ang trabahong ibinigay niya. Walang bago roon nang magkaroon siya ng oras para sa mga walang kwentang bagay. Malamig niyang sagot. Napansin na galit si Lituan kaya pinapauwi niya muna si Tuchok. Tuchok, kailangan pa naming magtrabaho. Mauna ka nang umuwi. Sige, anong oras kita susunduin? Huwag na mabilis na tanggi ni Chuvan. Narinig na gusto ng kalaban na sunduin ang mahal niya. Galit na galit si Lituan. Sa loob ng 3 taon ng pag-aaral sa ibang bansa, palaging kasama ni Tuchok si Chuvan. At nang malaman niyang nagdesisyon siyang manatili sa China upang itaguyod ang kanyang karera, handa pa rin siyang maghintay. Mula ngayon, madalas makikita si Tuchok sa harap nila. Palaging gustong malaman ni Lituan ang tunay na relasyon nila. Pinayuhan siya ng kaibigan. Kung hindi mo makalimutan si Chuvan, dapat hanapin mo siya at tanungin ng diretsyo kung may bagong boyfriend na ba siya. Sa halip na umupo rito at maghinala, binigyan ng lakas ng kaibigan. Matapang na pumunta si Lituan sa bahay ni Chuvan. Ngunit sa likod ng pinto narinig niya ang boses ni Tuchok. Sino kaya? Nalingid ang akala na may bagong boyfriend na ang babaeng bida. Nasaktan si Lituan at umalis. Kinabukasan nang ipakita ni Chuvan sa mga kasamahan na nahanap niya ang gumuhit ng poster. Ang larawan na iginuhit ni Tuchok sa kanya habang natutulog. Lumitaw sa screen, lalong nagselos ang lalaking bida. Ayaw nang tumingin pa, humanga ang lahat sa kumpanya at pinuri ang larawan. Paano napapayag ang pintor na si Tuchok na gumuhit nito? Ang presyo nito baka mas mataas pa sa proyekto natin. Paano mo siya napakiusapan? Si Tuchok, pagkatapos ay personal na dinala ang cellphone kay Chuvan. Nang magtanong siya tungkol sa larawan habang natutulog, ipinaliwanag niya na nakita niyang mahimbing ang tulog niya kagabi. Bukod dito matagal na tayong magkakilala. Pero hindi pa kita nadodrawing. Nakita nilang malapit sila. Hindi napigilan ni Lituan ang damdamin. Malandi ka talaga. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi maganda ang paningin mo sa mga lalaki. Lituan, masyado ka nang lumayo. Ikaw ba ang humahabol sa kanya o siya ang humahabol sa'yo? Tumigil ka na ganyan ba kapag nagsiselos ka? Paano ka nakakapagmalaki ng ganyan? Uminamin na ba sa'yo ang pintor na yan? O ini-imagine mo lang? Huwag mong maliitin ang iba. Kahit mahalin ko siya, wala kang kinalaman doon. May utang ba ako sa'yo? Kahit minahal kita noon, ano naman? Tanungin mo ang mga dumadaan. Natatandaan pa ba nila ang pag-ibig ng 58 taon? Noong nag-aaral pa ako, hindi sumuko si Lituan. Gusto mo ako noong freshman year sa kolehiyo. Pero nakakalungkot na hindi kita pinansin. Magpanggap ka pa. Naalala ko lang na may isang gusto sa akin. Yung palaging nakatitig sa akin sa klase. Yung tinitingnan ang mga sketch ko bilang kayamanan. Sabihin mo sa akin sino yun. Tinignan siya ni Chuvan nang may sakit habang patuloy si Lituan. Naalala ko pa yung isang gustong makipagkilala sa akin. Na sinadyang kainin ang pagkain ko. Yung palaging huling umalis pagkatapos ng klase. Para lang tingnan ang homework ko. Yung gumastos ng daan-daang yuan sa buhok para mag-confess sa akin. Dahil natatakot na baka maagaw ako ng iba. Ang pinaka nakakatawa, may gustong magsabi ng mga walang kwentang bagay na to. Piliin mo ako, hindi kita ipagkakanulo. Bawat salitang sinabi niya ay parang saksak sa puso ni Chuvan. Pumula ang mga mata niya, kahit hindi umiyak parang nadurog ang puso. Ang mga pinaka nakakakilala sa'yo lang. Ang nakakaalam kung paano ka masasaktan ng malalim. Nang gabing iyon nagkwento si Lituan sa kaibigan. Na unti-unting bumabalik si Chuvan sa dating siya. Lalong nagmamahal sa kanya, pero hindi niya mabibigyan ng pag-asa dahil siya may magandang kinabukasan pa sa unahan. Hindi pwedeng masira dahil sa kanya. Pumunta si Chuvan sa isang bar at gumamit ng alak para makalimutan. Pag-uwi, uminom siya ng isang dakot ng sleeping pills at nahimatay dahil sa overdose. Kinabukasan nabalitaan ni Lituan na nasa ospital siya. Nagmadali siyang pumunta, buti na lang nailigtas si Chuvan sa tamang oras. Ibinunyag ni Tuchok kay Lituan na 3 taon na ang nakaraan. Dinanas ni Chuvan ang matinding depression. Patuloy siyang umiinom ng gamot sa 3 taon. Mga gamot na may malubhang side effects. Sa panahong iyon maraming beses siyang muntik mamatay. Naalala ni Lituan ang mga sinabi ni Chuvan tungkol sa buhay. Masaya sa ibang bansa. Lahat ay kasinungalingan. Napagtanto niya na siya mismo ang naglilibing sa damdamin niya para sa kanya. Kinabukasan hinanap ni Lituan si Chuvan. Paumanhin dahil hindi ko alam ang sakit mo. Okay lang, mahinahong sagot niya. Pumayag silang maging normal na kasamahan. Pareho nilang alam na naroon pa rin ang pag-ibig. Pero marami pang hadlang sa unahan. Pinakamabuti na magkaroon ng distansya. Magkasamang habulin ang isang layunin at pangarap. Sa panahon ng pagkakakulong, nakipagkaibigan si Lituan sa isang henyo sa teknolohiya. Si Haunin na nakaramdam ng kawalan ng hustisya para kay Lituan. Nilagyan ni Haunin ng virus ang sistema ng gaming company ni Cao Qianhong. Gayunpaman, hindi niya napansin na kung matuklasan ang virus. Hindi lang si Lituan kundi pareho silang makukulong ulit. Buti na lang natuklasan ito ni Lituan sa tamang oras at inalis ang virus. Natuklasan ng kumpanya ni Cao Qianhong ang bakas ng virus.
at pinaghinalaan si Lituan. Pero nakita rin nila na natanggal na ang virus. Hindi gustong palampasin ni Cao Qianhong ang pagkakataong siraan ang kalaban. Ang iligal na pagpasok sa sistema ay maaaring humantong sa kaso. Gusto niyang ibalik si Lituan sa kulungan. Nang bumalik si Haonin, galit si Lituan. Sinisi siya dahil sa gulo na maaaring makapagpakulong sa kanila. Tiwala si Haonin na naitago niya ang e-address. Kaya walang sinuman ang makakasubaybay. Habang nagtatalo sila dumating ang pulis. Sa presinto si Lituan, uminamin na nilinis niya ang virus at walang nasirang anuman. Gayunpaman sinadya ni Cao Qianhong na gawin siyang bitag. Pinagmalaki na tinanggal niya ang mahalagang data ng kumpanya. Hindi inasahan ni Lituan na ang matalik niyang kaibigan ay gustong itulak siya sa dulo. Lumipas ang maraming taon pero mayabang ka pa rin. Panunuya ni Cao Qianhong. Teka lang, isang pamilyar na boses ang tumunog. Lumitaw si Chu Van bilang kalasag para protektahan si Lituan. Wala akong sasabihin pero may gusto siyang sabihin. Sinimula ni Chu Van ang pagsusuri sa server logs upang patunayan. Pagkatapos umalis ni Lituan saka natanggal ang data. Ibig sabihin hindi siya ang salarin. Nagmadaling magpaliwanag si Cao Qianhong. Imbestigahan ulit ang mga empleyado. Sa oras na ito nagsalita ang abogado ni Cao Qianhong. Ginoong pulis, si Chu Van ay pumasok sa internal network ng kumpanya namin. Sa harap mo pa nga kinuha ang data mula sa server. Illegal ito, at dapat siyang mahatulan ng hindi bababa sa 3 taon sa kulungan. Ngunit mahinahon si Chu Van na sumagot. May problema ba? Nang pumasok ako sa internal network ng kumpanya, ang mataas na baykao natin. Internal network ninyo sila ay nagulat. Walang sinuman ang nakaalam na namanipulate ni Chu Van ang internal network ng kumpanya nila. Ang ginawa mo lang ay pagkalito. Kahit na, kinakalkula mo pa ng tumpak ang oras sa logs. Natuklasan ni Cao Qianhong na ito ay bitag. Wala nang masabi. Pagka-uwi, iniisip ng may-ari ng bahay na masama sina Lituan at Haonin. Kaya itinapon ang gamit nila sa labas. Wala nang matutuluyan. Sinisi ni Haonin si Chu Van sa lahat. Kung wala ka hindi sana nakulong si Lituan. Kamalasan ka. Kung wala ka hindi siya mapapunta sa ganitong sitwasyon. Malakas ang ulan at wala nang mapupuntahan. Natulog sila sa kumpanya. Binigay ni Lituan ang polo shirt kay Chu Van para palitan ang basa. Ngunit nagdalawang isip siya, may sobra ka bang pantalon? Kasya kaya sa akin ang pantalon mo paano? Hindi ko alam, hindi pa ako nagsuot nito, itapon mo na. Aksidenteng halos maipakita niya ang underwear. Ngunit masyadong maluwag ang pantalon kaya tumanggi siya. Ibinigay ni Lituan ang kwarto sa kanya at natulog siya sa labas. Kinabukasan dahil natulog sa sofa nasakit ang likod ni Lituan. Nakita ng mga kasamahan ang kalagayan ng dalawa. Hinulaan na naglaro sila ng mabigat kagabi. Natulog kayo sa kumpanya buong gabi, diba? Ano ang iniisip mo? May ginagawa kaming trabaho kaya nanatili lang. O kaya pala natulog sa kumpanya. Sa pamumuno ni Chu Van, gumawa ang grupo ng isang laro na nakatanggap ng positibong feedback. Kaagad ng ilunsad, napansin ni Cao Qianhong na gawa ito ni Lituan. Sa maraming taon, palagi siyang gumagamit ng pagnanakaw para sa negosyo. Kaya hindi niya pinalampas ang larong ito. Bilang pinakamalaking gaming company sa bansa, mabilis nilang sinakop ang merkado at tinanggal ang lahat ng advertisement ng laro ng kumpanya ni Chu Van. Pagbalik sa kumpanya nakita ni Chu Van na ibinenta na ni Boss Dong ang sasakyan niya. Hinanap niya si Lituan para pag-usapan ang solusyon. Ngunit nakita siyang kausap ang ilang di kilalang babae. Hindi ka ba nagtatrabaho pero nandito ka umiinom ng kape? Personal na bagay ito ng empleyado leader Chu. May iba ka pa bang sasabihin? Walang sinabi si Chu Van. Kinuha lang ang damit sa bag at ibinalik sa kanya. Hindi mo ba nilabhan para sa akin? Bakit hindi mo labhan gayong sobrang idle ka? Bumalik sa kumpanya. Nakita ng babaeng bida na nag-impact na ang lahat para umalis. Sa oras na ito bumalik ang boss na may dalang bag ng pera. Ipinahayag na hanggat may isang sinag ng pag-asa, kailangan nilang lumaban ng malakas. Ang unang hakbang ay team building, at pagkatapos magtrabaho. Sa sasakyan natulog si Lituan. Natakot si Chu Van na baka lamigin siya. Kaya isinara ang bintana at ginamit ang katawan para harangan ang hangin. Nakita ito ni Lituan sa hapunan. Nagtaka ang lahat. Bakit gustong makipag-away ng malaking kumpanya tulad ng V sa kanila? Sa wakas ibinunyag ni Chu Van na dahil nandito si Lituan. Ipinaliwanag niya na si Lituan ang nagtatag ng V. Bago makulong, ibinigay niya ang kumpanya sa matalik niyang kaibigan. Ngunit kinuha nito ang lahat. Nagulat ang buong kumpanya nang malaman na sa grupo may ganitong talento. Nang gabing iyon pagbalik sa kwarto ng hotel, nakita ni Chu Van na naroon na si Lituan. Chinek niya ulit ang numero ng kwarto. Walang mali pero 2 kwarto ito. Sinadya ng boss na ayusin ito para mapalapit sila. Natuklasan ni Chu Van ang isang larawan na nahulog sa sahig. Larawan mula 3 taon na ang nakaraan na pinunit niya. Nang maghiwalay sila, hindi niya inasahan na dinikit ni Lituan ang bawat piraso. At dinala ito palagi. Ang relasyon nila ngayon ay parang manipis na yelo sa ibabaw ng lawa. At gustong basagin ito ni Chu Van. Tapos mo nang titigan, huwag kang tumayo dyan, malamig. Bumaba ka rito, nagsalita si Lituan. Nilakasan ni Chu Van ang loob at bumaba para tanungin si Lituan. Naisip mo ba ako kahit kailan? Kung sasabihin kong hindi hindi ako naniniwala, wala na ba talaga tayong pagkakataon paano? Ngayon iniisip ko lang ang kumpanya. Hindi ko binabanggit, hindi mo rin tinatanong. Kaya ang nakaraan natin ipapanggap na lang natin na tapos na. Sa namumulang pisngi ni Chu Van, kailangang pigilan ni Lituan ang sarili na yakapin siya. Hindi pa niya nalulutas ang utang kay Cao Qianhong. Hindi pwedeng madamay siya. Pero ayaw rin niyang magmadali sa desisyon dahil masyado niyang pinahahalagahan ang damdamin. Niya mabilis siyang lumayo. Ipinaliwanag na nakaraan na ang lahat.
Nakalimutan ko na. Pagbalik kailangan nilang harapin ang isi. Natatakot si Chuvan kay Fuong Chiting na may takot at galit. Pero wala siyang magagawa. 3 taon na ang nakaraan, natalo sila, natatakot siyang mangyari ulit ito. Pinakalmahan siya ni Lituan, huwag mag-alala. Natatakot ka kay Fuong Chiting pero sa totoo mas takot siya sa akin. Kaya ano ang kinatatakutan mo, tanong ni Chuvan. Wala akong kinatatakutan. Matagal nang naghanda si Lituan ng isang proyekto ng laro. Hinintay lang ang tamang oras. Pero maring tumutol si Chuvan. Hindi iniisip ng lahat na totoo ang larong ito. Nakakatawa paano? Ano to, magandang guro pagkatapos ng klase? Mahigpit na babaeng boss, inosenteng estudyante kasambahay. Hindi ba lahat talagang mababa paano? Ang larong ginawa ni Lituan ay larong pag-ibig. Pero pakiramdam ni Chuvan ay niloloko lang siya. Huwag kang magalit, ipapaliwanag ko sa'yo mamaya. Nang gabing iyon hindi siya nagpaliwanag. Gumawa ng dahilan si Chuvan para pumasok sa kwarto at kumuha ng gamit. Sinadya niyang abutin ang bagay sa taas. Sigurado siyang tutulungan siya, at ganoon nga lumapit si Lituan. Ngunit nang lumingon si Chuvan, pareho silang natumba sa kama. Ang single bed ay hindi kinaya ang bigat ng dalawa. Bumagsak ito, okay ka lang ba? Dumating ang mga kasamahan para magtanong, maayos ako. Biglang umulan. Walang matutuluyan. Hiniling ni Lituan kay Chuvan na samahan siyang maghanap ng bahay bukas. May oras ka ba ngayong weekend? Ano ang plano mo? Sinira mo ang kama ko kaya kailangan mong magbayad. Lumipat sila sa bagong bahay nung weekend. Habang nag-aayos ng gamit, natuklasan ni Chuvan ang polo shirt na sinuot niya. Hindi pa rin nalabhan. Damit ko yan ngayon, pantulog na, sabi ni Lituan. Pero hindi mo pa rin nilabhan. Hindi ito marumi, bakit kailangang labhan? Sinuot mo na ito. Kung gayon, bakit kailangan mo ng labhan? Kahit matigas ang bibig at hindi umamin ang damdamin. Ngunit salungat ang kilos ni Lituan. Ayaw niyang mawala ang amoy ng mahal sa polo shirt. Sa gabi nang lumabas ang dalawa, nagsimulang mahulog ang nyebe na nagpaalala ng nakaraan. Lituan, may pangarap ka ba? Ganito na lang. Nang lumingon si Chuvan para umalis, tinawag siya ni Lituan na prinsesa. Ito ang unang beses pagkatapos ng 3 taon. Tinawag niya siya sa palayaw noon. Mahinhin ang paghulog ng puting nyebe. Parang itinutulak ang dalawang kaluluwa na magkalapit. Gayunpaman, gusto ulit ni Tutrok na bumalik si Chuvan sa France kasama siya. Sa susunod na taon tumanggi siya dahil pinili na niya si Lituan. Nang balak niyang magsalita pa, pinutol ito ni Tutrok. Magdesisyon ka, pagdating ng oras. Sa huli walang sinuman ang makakahula sa hinaharap. Kinabukasan sa hapunan ng pamilya, inimbitahan ng nanay ni Chuvan si Tutrok na sumali. At tinuring siya bilang manugang. Ipinakilala niya ito sa pamilya, na hindi alam ni Chuvan kung ano ang sasabihin. Biglang tumawag ang kumpanya. Inattack sila ng hacker. Sinabi ni Lituan na si Haunin ang gumawa nito. Nakipagtulungan ito kay Cao Qianhong. Pero ngayon walang sinuman ang alam kung nasaan siya. Makakaasa lang sila kay Boss Dong, isang dating gangster na nakulong na tumulong maghanap. Ayaw muna ni Lituan humingi ng tulong, dahil natatakot na kapag nahanap si Haunin mapapahama. Natakot si Chuvan na baka bumalik si Lituan sa dating landas. Hindi niya matitiis kung masisira ulit ang buhay niya. Kung si Boss Dong ang makakahanap kay Haunin, ano ang gagawin? Bumalik ka sa trabaho, wala ka bang gagawin? Hindi ngayon kailangan nating lutasin ito. Puro walang kwenta lang ang ginagawa mo. Ano ang walang kwenta? Babalaan kita sa huling pagkakataon. Ang proyekto ng laro nasa yugto na ng pagkumpleto. Kahit anong gulo ang idulot mo, pwede, pero hindi ngayon. Hindi pa nalulutas ang bagay na ito. Kaya huwag kang umasa na makakagawa ka ng anuman. Nang umalis siya ng nabigo, hinabol siya ni Lituan at umupo sa tabi. Kung mabigo ang proyekto, pwede tayong magsimula ulit. Pero kung may mangyari sa akin, tapos na ang lahat. Biglang sinabi ni Chuvan. Natanggap ni Lituan ang balita na nahanap na si Haunin. Sinabihan niya si Chuvan na manatili sa sasakyan at huwag lumabas. Nakita ang mga masasamang tao sa labas. Nag-alala siya na baka maulit ang kasaysayan tulad ng 3 taon na ang nakaraan. Tinakbo niya ito para pigilan siya. Pagdating doon, nakita niya ang parehong eksena. Itinulak ni Lituan si Haunin mula sa 2 palapag. 3 taon na ang nakaraan, nahuli siya dahil sa sinadyang pananakit. Ngayon sinubukan ni Chuvan na pigilan siya ulit. Pero sa totoo, lahat ay bitag lang na ginawa ni Lituan. Sa labas nakita ang mga mata ni Chuvan na puno ng luha. Pinakalmahan siya ni Lituan, okay na si Haunin. Pinatakot ko lang siya, 3 taon na ang nakaraan. Naging depressed si Chuvan dahil hindi napigilan si Lituan. Ngayon ayaw niyang maulit ang kasaysayan. Kaya galit na galit siya ng maloko. Niyakap siya ng mahigpit ni Lituan at nangakong hindi na siya mag-aalala. Ang yakap ay parang nag-alis ng lahat ng hindi pagkakaunawaan sa kanila. Pagkatapos mahuli si Haunin, napagdesisyonan ni Lituan na panatilihin siya sa trabaho. Kasama ang isang eksperto sa programming tulad ni Haunin. Mas mabilis ang pag-unlad ng proyekto. Natanggap din nila ang tulong mula kay Hamditch. Ngayon ay isang sikat na bituin. Sa pamamagitan ng kanyang endorsement, mabilis na nakakuha ng atensyon ang laro at mataas na registration. Pero hindi pinalampas ni Cao Qianhong ang pagkakataong kopyahin. Wala siyang pakialam sa anuman, basta gawa ito ni Lituan, kailangan niyang makuha. Pagkatapos ng maraming taon ng pagnanakaw, hindi niya kayang gumawa ng bagong laro. Kahit pinayuhan siya ni Fuong Chiting, matigas pa rin siyang gustong kopyahin. Alam ko kahit umutot si Lituan, lalapitan mo pa rin para amuyin. Sa mata ni Cao Qianhong, kahit ang hininga ni Lituan mas mabango pa sa pabango. Pero masyadong komplikado ang laro ni Lituan. Kahit buong team ang magkopya, tatagal ito ng kalahating taon. Hindi inasahan ni Cao Qianhong na ganito katalino si Lituan. Sa totoo,
Sinadya niyang gawing komplikado ang laro para mahirapan ang Effie na kopyahin. Bukod dito, dahil malapit ng malistahan ang Effie, madali silang mahuhulog sa bitag ng pagnanakaw ng source code. Kung gagawin nila ito, magkakaroon ng dahilan si Lituan para kasuhan sila. Si Cao Qianhong, umupa ng grupo ng hackers upang atakihin ang server ni Lituan para kunin ang source code. Ngunit natalo sila ni Haonin. Lahat, bakit hindi natin hayaang kunin ni Cao Qianhong ang source code suhestyon ni Haonin? Pero pinigilan ito ni Lituan. Nakalaban na natin sila, minsan alam na natin ang kakayahan ng isa't isa. Hayaan nating kunin niya ang source code, tingnan natin kung kakayanin nilang kopyahin. Kahit umupa ng magaling na eksperto, hindi pa rin natalo ni Cao Qianhong si Lituan. Sa isang iglap na hawahan ng virus ang buong sistema ng V. Walang ibang paraan. Kailangan niyang humingi ng tulong sa asawa niyang si Tulena. Mahirap para sa bayani na lampasan ang ganda. Gagamitin niya ito para bitag kay Lituan. Si Tulena ay lihim na nagmamahal kay Lituan mula 3 taon na ang nakaraan. Nang una siyang makita sa isang programming competition. Masigla siyang sumuporta sa kanya, at nagmalaki pang nagpasalamat dahil piprotektahan siya. Maghihintay ako sa CAF bukas ng umaga. Kailangan mong pumunta dahil may sasabihin ako. Naguluhan si Lituan dahil malinaw na si Chuvan lang ang piprotektahan niya. Hindi niya maintindihan kung bakit siya ang minahal. Ang paglitaw ng pangatlong tao ay nagpaalala kay Chuvan. Alam niyang magko-confess si Tulena bukas, hindi niya matiis. Maagang umaga nagpagupit siya. Sinuot ang damit na regalo ni Lituan at pumunta sa meeting place. Biglang lumitaw si Lituan sa likod at nag-confess sa kanya. Pagkatapos noon nakulong siya, napilitan si Tulena na pakasalan si Cao Qianhong. Ngayon sa party para sa gaming community. Lumitaw si Tulena sa magarang damit. Gwapo pa rin si Lituan tulad noon na nagpagulo sa kanya. Sinabi niya na hindi siya masaya sa mga nakaraang taon. At palagi siyang iniisip. Mura ang damdamin niya. Habang si Chuvan ay matyagang kasama si Lituan. Sa kabila ng mga hirap, pinili ni Tulena si Cao Qianhong at ang mayamang buhay. Nang magising sa kwarto, wala siyang nakita kahit sinuman. Ninakaw niya agad ang source code. Kaya pala siya lumapit para magnakaw lang. Nakaupo si Lituan sa sala. Alam niya ang layunin niya. Sinadya niyang hayaan siyang kumuha ng source code para magkaroon ng dahilan sa kaso. Si Cao Qianhong. Nang kopyahin niya ito, ngunit bumagsak ang mansanas sa ulo niya. Nadigno si Cao Qianhong na may malignant brain tumor. Kailangang operahan agad. Gayunpaman matigas siyang hinintay na matalo muna. Si Lituan bago magpagamot. Bumalik si Cao Qianhong sa universidad at bumalik ang mga alaala. Si Lituan noon ay valedictorian ng probinsya. Samantalang siya ay nasa ika-6 na ranggo lang. Kahit may talento at inaasahan. Pero masyadong nagniningning si Lituan. Sinuman ay sumusunod sa kanya. Sa buong panahon ng kolehiyo, palagi siyang anino ni Lituan. Kaya nagdesisyong talunin siya, kahit ang asawa niya ay may damdamin. Kay Lituan na nagpabagsak sa kanyang pag-ibig at karera. Masyadong komplikado ang source code ni Lituan. Kahit baguhin pa hindi makokopya. Pwede lang gamitin ang orihinal. Pinigilan siya ni Fuong Chaiting na babaliw ka na ba? Bakit gagamitin mo ng buo ang source code ng iba? Maraming source code sa merkado. Tiwala si Cao Qianhong. Akala mo simple lang ito tulad ng aso at ahas na nanghahabol. Buong-buo itong sinulat ni Lituan, walang katulad nito. Kung kokopyahin mo makakasuhan ka agad. Ngunit pumiti lang si Cao Qianhong. Naniwala na kaya ng kumpanya lutasin ang anumang kaso. Si Lituan ay maliit na tao lang, hindi kalaban. Sinubukan pa rin siyang kumbinsihin ni Fuong Chaiting. Hindi ordinaryo ang mga kaibigan ni Lituan. Ang pondo hindi lang galing sa kumpanyang Baikao, kundi mula rin sa malalaking investors. Si Hamdich ay kaibigan niya sa kolehiyo. Bakit hindi siya tumutulong sa'yo? Empleyado lang din ako, sagot ni Cao Qianhong. Kung wala ako, paano malilista ang kumpanyang ito? Wala akong pakialam kung malilista ang kumpanya. Kaya pala gusto niya lang manalo. Handa si Lituan na isakripisyo ang lahat, kabilang ang buhay at pagkakaibigan. Si Feng Femiu, matalik na kaibigan ni Chuvan at abogado. Dumating para tulungan ang kumpanya nila manalo sa kaso. Gayunpaman hinanap siya ni Tulena para makiusap na bawiin ang demanda. Dala ang medical records ni Cao Qianhong. Ginising niya ang emosyon ng ibunyag, na iniingatan pa rin niya ang larawan mula kolehiyo. At pinayuhan si Lituan na huwag mabuhay sa galit. Ngunit hindi madaling maloko si Lituan. Gusto niyang magbayad si Cao Qianhong. Ibinigay niya ang kaso kay Femiu para makipag-usap. Hindi nag-alala si Cao Qianhong, dahil may video siyang sisira sa reputasyon ni Chuvan. Pagkatapos makita ang video, napilitan si Lituan na bawiin ang demanda. Ang video ay nagpakita kay Cao Qianhong na pumasok sa hotel room. Sinundan ni Chuvan. Pagkatapos lumabas siya na inaayos ang damit. Parang may nangyari sa kanila. Alam na ang kahinaan ni Lituan ay si Chuvan. Kailangan lang niyang magbanta at titigil siya. Para sa reputasyon niya, hinayaan niyang makatakas si Cao Qianhong. Nang malaman na binawi ni Lituan ang demanda, nagulat si Chuvan at sinubukang alamin ang dahilan. Chuvan, pakikalmahan mo. Ipapakita ko sa iyo ang videong ito, sabi ni Cao Qianhong. Pinlano nila na bitag si Chuvan. Nang akitin siya sa hotel, sinadya ni Tulena na madumihan ang damit niya. Pinilit siyang magsuot ng damit niya. Nakatago si Cao Qianhong sa kwarto at lumabas para magmalabis. Ang video ay walang edit, ipadala mo sa akin, sabi ni Chuvan. Nang makuha ang video, agad niyang in-upload online. Ayaw niyang masayang ang pagsisikap ni Lituan. Kung maglalakas loob siyang i-upload, hindi na magiging banta si Cao Qianhong. Nagulat siya nang i-upload ni Chuvan ang video, na makakasira sa kanya mismo. Kumalat ang video tungkol kay Chuvan sa internet. Nang makita ang video, agad hinanap siya ni Lituan. Tumakbo siya at mahigpit siyang hinagkan. Nagsimula silang magbukas ng damdamin. Uminamin si Lituan na mahal niya ito mula pa kolehiyo, at gustong magsimula ulit.
Desidido si Chuvan na makasama siya at nagkaayos sila. Kinabukasan pumunta sila kay Cao Qianhong para lutasin. Lumala na ang kalagayan niya, dumudugo ang ilong ng walang tigil. Sinabi noon ni na Chuvan at Lituan na ang mga traidor ay mapupunta sa impyerno. Hindi nila niloko ang isa't isa. Pero totoo ito kay Cao Qianhong. Sa operating table, nakaramdam siya ng pagsisisi at hiniling kay Chuvan na humingi ng tawad. Kay Lituan para sa kanya, hindi niya inasahan na pupunta rin si Lituan sa ospital. Dahil sa selos napakalayo ang narating ng mga bagay. Kung hindi baka nagkasama silang magtulungan. Pagkatapos ng graduation sakupin ang mundo ng teknolohiya. Sa huli lumambot si Lituan at nag-alok ng reconciliation. Gusto niyang pangalanan ang bagong kumpanya bilang Easy Lighter and Greens Press. Kahit ginamit ang dating pangalan, iba ang kahulugan. Kumakatawan sa lighter at prinsesang gown. Ang unang regalong ibinigay nila sa isa't isa. Sumisimbolo sa pag-ibig nila. Gusto nilang ituloy ang orihinal na pangarap. Akala ng dalawa magkasama sila habang buhay. Pero dumating ang nanay ni Chuvan sa kumpanya at natuklasan na ang dating nobyo ng anak nakakalabas lang ng kulungan. Nagtatrabaho rito. Naintindihan niya kung bakit nanatili ang anak sa kumpanya at dinala siya pa uwi. Sa huli nalaman niya rin na lihim silang nagkikita. Pagkatapos makalabas si Lituan sa kulungan, ipinaliwanag ni Chuvan sa nanay na bago makulong. Kinuha ng kaibigan ang kumpanya ni Lituan at nanatili siya para tulungan siyang buuin ulit ang karera. Ngayon matagumpay na sila. Gayunpaman hindi pa rin tinanggap ng nanay ang relasyong ito. Para sa kanya ang may record ay kriminal habang buhay. Nang dumating si Lituan, hindi siya tinanggap at gusto siyang palayasin. Pero pinili pa rin ni Chuvan na tumabi sa kanya. Bahay namin ito. Wala kang karapatang makialam sa desisyon. Bilang masunuring anak, unang beses na sumuway si Chuvan sa nanay. Iniisip ng nanay na si Lituan ang may pakana. Hinamak niya ito dahil sa simpleng pinagmulan. Samantalang si Chuvan ay mula sa mayamang pamilya, hindi kailanman nahirapan. Naniwala siyang hindi karapat-dapat si Lituan sa anak. Kahit na, narinig ang tungkol sa natatanging academic achievements niya. Kumpara kay Tuchak na mahinhin at edukado ang ugali. Hindi gusto ng magulang ni Chuvan si Lituan. Ginoo kahit ayaw mong makinig kailangan ko pa ring sabihin. Sinabi ko na noon, na pwede kang maglagay ng anumang kondisyon, at gagawin ko ang lahat para matugunan ito. Sabi ni Lituan, nagbigay ang nanay ni Chuvan ng halos imposibleng hiling. Kung kaya mong burahin ang bahid sa nakaraan mo, at pagkatapos dalhin ang magulang mo para makipag-usap sa pamilya ko, pwede tayong mag-usap. Mahirap na sitwasyon ito dahil wala na ang magulang ni Lituan. Sinadya niyang saktan siya sa sugat niya, kahit sinabihan ng bastos na natili siyang mahinahon. Si Chuvan ay may kapangyarihang baguhin ang mundo. Bakit mo ipinipilit na sumunod siya sa'yo? Kahit ano pa ang sabihin ng nanay, sa mata ni Chuvan si Lituan pa rin ang pinakamamahal niya. Maaaring hindi siya maunawaan ng iba, pero alam niya ang mahirap na nakaraan na pinagdaanan niya. Alam niyang malamig siya sa labas pero mainit sa loob. Handa siyang makasama siya kahit tutulan ng magulang. Hindi kailanman ipagkakanulo. Nang gabing iyon, sinabi ni Chuvan kay Lituan na gusto niyang magkaanak kasama siya. Tinanong siya ulit, gusto mo bang magkaanak para harapin ang nanay mo paano? Walang kinalaman doon kaya bakit gusto mong magkaanak? Sagot ni Chuvan, gusto ko ng anak na makakasama mo. Mas matanda ka sa akin ng 1 taon at kalahati. Malapit ka ng 30 kaya panahon na. Kinabukasan dinala ni Lituan si Chuvan sa bagong bahay. Nahulaan ang gusto niya tungkol sa pagkakaroon ng anak. Binili niya na ang bahay. Siguro, gusto rin niyang magtayo ng maliit na pamilya. Kasama siya, lihim na hiniling ni Chuvan sa mga kasamahan. Nadalhin si Lituan para magparehistro ng kasal. Ang pangarap niya ay makitang umunlad ang kumpanya at makasal sa unang pag-ibig. Pagkatapos makuha ang marriage certificate, lumipat sila sa bagong bahay. Dumating ang mga kaibigan at kasamahan para batiin. Sina Cao Qianhong at Tulena ay pumunta sa ibang bansa para magpagamot. Si Fuong Chaitin ay nakulong dahil sa pang-aabuso ng kapangyarihan. Nakitang masaya si Chuvan. Nakaramdam si Lituan ng kapayapaan sa magulong mundong ito. Kaunti lang ang matatag tulad ni Chuvan. Palaging nakatutok ang puso sa kanya. Ang pinaka nakakatuwa, kahit naputol ang ugnayan ng magulang, at tumangging tanggapin ng nanay si Lituan, nanatili pa rin siya sa tabi niya. Nanganak siya ng 3 anak para sa kanya, at magkasamang nagsikap para maabot ang pangarap. Ito ang isang uri ng kaligayahan para kay Chuvan. Kahit nilalaro sila ng tadhana pero hanggat matatag sila, at naunawaan ang isa't isa malalampasan nila ang lahat ng pagsubok. Ang kwento ni Lituan at Chuvan ay isang magandang pag-ibig, ng matinding katatagan, na nagpapakita ng tunay na pag-ibig, na kayang lampasan ang lahat ng hadlang, kahit ang pinakamahirap na diskriminasyon ng lipunan. Sana suportahan ninyo ng isang like, isang subscribe, para magpatuloy, at magkaroon ng dagdag na inspirasyon ang channel para gumawa ng marami pang bagong pelikula.